sabihin ng mafhum na alam na natin ito na madalla alayhi lafdu la fi mahallin nutqi. Mafhum na madalla alayhi lafdu la fi mahalli an-nutqi. Baga na ibig sabihin ng mafhum na yung bagay na isinasaad siya no, salita pero hindi doon sa pagkakabigkas. Hindi man ang mafhum. Kaya nga sabi niya dito, no, ang mafhum ay hinati sa tatlo. Unang-una na mafhum muwafaqah o kaya fahwal khitab. Pangalawa na mafhum mukhalafah o kaya dalilul khitab. Pangatlo na yung lahnul khitab. No, dalawa klase. Sabi niya, i'lam anna mafhum al-khitab ala awjuh. No, alamin mo na ang mafhum ng khitab ng salita. Khitab lagi may amar utos. No, ito yung khitab, yani utos mula sa syariat, sa agama. Ala awjuhin ay nasa ilang mga bagay o kaya ilang mga wajah, mga paraan. Yung pagmafhum kung paano natin iintindihin yung khitab, yung utos o kaya yung syara na mayroong ilang mga wajah, mayroong ilang mga paraan. Ahaduha, isa doon sabi niya na fahwal khitab. Yung tinatawag na fahwal khitab, yani mafhum al-muwafaqah. Mafhum al-muwafaqah. Yung kumbaga na tugmang-tugma doon sa sinabi mo. Kumbaga na saktong-sakto doon sa sinabi. Hindi kabaliktaran. Yung isa na dalilul khitab, kabaliktaran. Yan ang mafhum muwafaqah. Ano ang mafhum muwafaqah? Na wahuwa at siya na mafhum al-muwafaqah na madalla alayhi al-lafdu min jihatin tanbih. Ito yung bagay na dalla na nagsasaad alayhi sa kanya ng Allah. Nagyang yung dito murad dito na. Okay, mafhum. Nawahuwa at siya na fahwal khitab na yani mafhum. Na dalla na nagsasaad alayhi lafdu sa kanya yung salita. Nagsasaad dalla min jihatin tanbihi. No, mula sa panig ng paalaala. Kumbaga sa kakatukaw pa mapaalaala. Kumbaga na yung mafhum muwafaqah, na yun yung nagbigay ng paalaala pa. Magbibigay ng paalaala. No, kaqawlihi azza wa jal, tulad ng salita ng Allah, fala taqul lahuma uffin. Huwag kayong magsabi ng tapos itong pagsabi na ito, na itong salita na ito, na ano ang mafhum nito? Ibig sabihin na mafhum na ito. Ay, ang mantok yan, ang mantok na ito na. Ang mantok na pala, takul lahuma uff, huwag kayo magsasabi ng ho. Yun ang mantok. Na ay, ang mafhum yan na, ang mafhum niya na, merong mafhum. So, minsan na lumilitaw yung mafhum. So, itong salita na ito na may mafhum ito, beautiful meaning. Yung salita niya may karga, yung salita niya may laman, o kaya yung salita niya may ibig sabihin. Yung ibig sabihin na yun, naging mafhum. Kaya nga sabi niya, ang mafhumul khitab, ang mafhum al-muwafaqah, na ito sabi niya yung pagsasaad ng salita sa panig ng pagpapaalala. Kumbaga na kung hindi nga pwede magsabi ng ano pa kaya kung sa panig. Tingnan nyo man doon sa baba, number 1 sabi niya, فَإِنَّهُ nakatotohanan itong qawluhu azza wa jal na yadullu ala tahrimi darbil walidain. Nagsasaad, na haram darbil walidain, na paluin o kaya saktan ang dalawang magulang, wa syatmihima, at bawal din ang kumbaga na murahin silang dalawa. Wasairi anwa'il idha, at lahat ng uri ng pananakit. Lahat ng uri ng pananakit na bawal. Yung pagsalita na pala takul lahuma uff, na totoong maikling salita, pero yung kahulugan niyan napakalawak. Napakalawak. Bawal simangutan, bawal, basta lahat ng makakasakit ng kanyang damdamin. Kahit yung mga pagdadabog na yan, na mga bawal na lang.
Ariyo, ano pa kaya kung magtaas ka ng boses sa magulang mo? Ano pa kaya kung saktan mo sila? Lawan o bawal? No. Yun yung tinatawag na mafhum ng salita. Kasi merong mga salita talaga na may mafhum, meron ding mga salita na walang mafhum. Ariyo. Po pakakuan sa yan, at talagang binigyan ng Allah ng ilmu. Kung hindi rin natin ito narinig sa mga ulama, na ba't ano yan, siyempre, lalong-lalo na sa mga literalist, yung mga nagkaan ng literal na kung hindi sila gagamit, abad na mga, kumbaga na kung tutuusin na, ariyo, kung ano lang yung binigkas, kung ano lang yung binigkas, na yung hindi binigkas na hindi kasama kung tutuusin, alay din, at sige na, gusto ko pa kayo suwap sipa ko. Kasi literally yung sa kanila, matok, walang matok. Ariyo. Kaya nga ang dalil natin, ang dalil natin, sa pag-intindi natin doon sa mga dalil na binanggit natin, lahat ng dalil na yun, na mayroong tinatawag ng mantok at mayroong tinatawag ng matok. Nato na yung mantok, wala tapon lahong maok. Ito yung binigkas kanyan. So yan yun. Ariyo, pero may kahulugan yan, wala. May laman yan, wala. Ariyo, dito manipod minyo. May kahulugan yan, wala. May laman yan, wala. Meron. Kumbaga na parang meron siyang pinapaalala. Kaya nga may jihatin tanbih. No, isa pa. Wa qawlihi ta'ala, at salita pa ng Allah, wa min ahlil kitab. Ariyo. At meron sa mga ahli kitab, man, tao. In ta'man mo biqintarin, yu'addihi ilayk. No. Lagi na yung itong man dito, wa min ahlil kitab, man. No, na itong man na ito, namapuman na. Merong mga salita na, man dhalladhi yuqridullah, sino man, nagyong ta sino man, nagamapumoto, alam mo. Pero merong salita na, at namapumin. Lagi din, min ahlil kitab, man. Ariyo, yun yung tinatawag na may mapum. At meron sa mga ahli kitab, man, yung tao na. Sino yun? Kabay nila ang ahlul kitab. In ta'man hubikin qarin. No, kung pagkatiwalaan mo siya ng isang kintar. Isang kintar na yan. Ilipatan na sa timbang ng kintar. Malaking pera yan. Yu'addihi ilayk. Ibibigay niya, itutupad niya sa iyo. Nariyo, tingnan nyo man dito sa number 2. Ang tinutukoy dito, kumbaga na ang pinaparinig niya, iipipun sa mafhum. Ang binabanggit niya na si Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. So ano ang kahulugan ng yung pagbibigay na ito? Ito kumbaga na kung pagkakatiwalaan mo siya ng isang kintar na itutupad niya sa iyo. Ibig sabihin na kung ipatago mo sa kanya yung isang maraming kintar ay may nagdahab. No, malaking kayamanan pa man na ipatago mo sa kanya na kumbaga na napagkatiwalaan kay pabalik niya sa iyo. Ito na ipugmin yan sa iyo. Dito may kahulugan din. Ito na kahulugan yan. Ang kahulugan yan, ang mafhum nito, ang kahulugan nito, na kung pinatago mo ng marami na ibinalik niya, maliit pa kaya. At kung may pagkatiwala mo yung marami, maliit pa kaya, hindi mo pagkakatiwala. Itipugmin yan. Ayun ang mafhum ng salita. Lagi din mo naging man dito na man na siwatul umum, pero yuradu bihi al-khusus. Nabida ko sa magkaiba yung amon maksusun, kasi yung amon maksusun na yun yung pinasok ng taksis. Naging na amon yuradu bihi al-khusus. Ang murad dito na al-khusus. Ito so Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Nakita mo kung nagbigay nga, kung pwede mo nga ipagkatiwala yung malaking pera sa tao, maliit pa kaya hindi mo may pagkakatiwala. Ito mapumyan. Wa ma ashbaha dhalika, at ang bagay na tumulad siya na bagay, dhalika doon sa nabanggit na dalawang ayat. Ano yung bagay? Mimma yunassu fihi,
yung bagay mula sa bagay na yunassu fihi, kumbaga na binanggit sa kanya na bagay. Kumbaga na binanggit talaga yung bagay alal adna, sa mas mababa, na liyunabbiha bihi, no, upang ipaalala niya bihi sa pamamagitan ng manusa alal a'la, sa bagay na mas malaki. Kumbaga, nakatulad ng falatakul lahum maliit lang yan. Nariyo, gusto niyang ipaalala, gusto niyang ipaintindi na kung yung mas malaki dyan na mas bawal. Nariyo, kung yung mas malaki dyan, mas bawal. Wa alal a'la, at inanas, kumbaga ang bibigkasin na yung mas mataas, no, liyunabbaha bihi alal adna, upang ipaalala bihi bi manusa alal adna, sa bagay na mas mababa. Sa bagay na mas mababa. Kumana, sa madaling salita, na relax, magkabaliktaran na pa. Pwedeng binanggit yung makuha. Nariyo, kaya lagi diyan na pa man na yung salitang aulah makinsir, yung karne ng baboy pa. Yung karne ng baboy pa ba doon sa ayat to mama? At naman pumutuda. At naman pumutuda. Meron din mapong yung salita niya. Nababasta-basta na ba niya mapong? Yawan niya daw. Wahal yu'lamu ma dalla alayhi tanbih min jihatil lugha o min jihatil qiyas. At bakit? Malalaman ba ang bagay? Malalaman ba ang bagay na dalla, na nagsaad sa kanya na bagay, at tanbihu, yung paalaala? No, malalaman ba ito min jihatil lughati? Mula sa salita pa lang ay palayahtaju ila jami'in wa illatin. Kumbaga na yung pagpapaalala na yun ng pamaan, yung mafhum niya ay yung kaulugan niya. Ano yun? Ariyo, nagsaad pa sa kanya yung salita o hindi? Lagi dumiraw ta sa itong pinagtukoy niya na, kasi ilang beses na natin ito dinanan itong madalla alayhi labdu, madalla alayhi labdu. O pa makagumiraw ako hangin. Yung sampayan na matatawag ko na hangin. Kung makagumiraw ako electric pan, yung pamaypay, matatawag ko na electric pan. Nung salita niya, sakop ng salita, hindi. O ba makagumiraw ako bullpen, sakop, kumbaga na, maaabot ba nung kahulugan niya yung lapis o ito? Subot niyo. Kung makagumiraw ako lapis, na mapon ko lapis sa bulpin at nakan. Padunod eh. Kapag gumahig sabi ako kamatis, pasok ba sa kanya yung sibuyas, hindi? Basta gumiraw ako kamatis, pero pa bang tinutukoy doon na, kasama yung sibuyas, pero pag gumiraw ako ang lamas, nalagay kayo po. Yung isang binigkas na salita, naabot ba niya yung binigay natin na kahulugan? Lagi daw mong tatingnan ng falatakul lahum yung pagsabi ng yung salita lang. Meron ba doon yung paghampas? Wala. Nudununod. Meron wala? Kaya nga mafhum eh. Gila ni maksud na madalla alayhi labdu. Kung ano lang yung binigkas, na yung sakop lang niya na salita. Gumirawan tao, ano ang sakop ng tao? Kalbo, panot. Ilan mo yung sakop yan? Barat pero na unggoy. Hindi ka sama unggoy. Nagyong kasalita ko, kaya bumapan susipa. Hindi. Kaya nakilap sila. Nakilap ang mga ulama. Sabi niya, bakit? Sabi niya, malalaman ba yung bagay na nagsaad sa kanya yung tanbih sa panig ng luga o kaya sa panig ng qiyas?
Ariyo, sa panig ng kiyas. Kasi kung kiyas, ihinambing natin yung one. Kasi kung yung salita niya, gumiraw ka lapis na, hindi kasama ang bulpin. Ano ang pagkuday bulpin? Kabuhay ni bulpin sa lapis. Ha? Pero saan sila magkakatulad? Sa pang-sulat. So sila magkakatulad. Na ba sila magkakatulad ng mismo sa basa? Hindi na pagbinyan siya na. Ilang beses na sa ito dumadaan, madala, alayhilam, dumadala, alayhilam. Ariyo. Kaya masabi niya dito, hal yu'lam madalla alayhi tanbihu min jihatil lughati aw min jihatil qiyas. Ariyo. Bakit sabi niya? Malalaman ba yung bagay na nagsasaad sa kanya na bagay yung tanbih? No. Malalaman ba yun? Min jihatil lugha, mula doon sa salita? Aw min jihatil qiyas. O di kaya sa panig ng qiyas. Ariyo. Yung ay abul, pinagulapis ang bidaanan magkaiba yan. Ariyo. Kung bigkasin ko ang salitang lapis, hindi yun ballpen. Kung bigkasin ko ang ballpen, hindi yun lapis. Ariyo. Tapos, paano sila magkakaparehas? Kung na, sa panig ng pagbibigay ng kahulugan. Nakita mo talaga dito na yun. Meron tinatawag na jamming at naging ikiyas. Hinambing ang lapis sa ballpen sa pagkapatulad na lahat pinamsusulat. Ito yung one yun. Laging mambuto ba ma? Ihinambing ang pagsipa sa magula ay ihinambing yung pagsipa doon sa pagsabi ng sa ano? Sa pagkapatulad na pananakit. Gitimanan niya. So ngayon, ang tanong niya, yung binigkas dito, sabi niya na paalaala dito sa mga nabanggit ko ba? Galing sa luga o kaya galing sa kiyas? Itipag pinyan siya. Fihi ay fi jawabi hadal istifham wajhan. Mayroong dalawang kaon. Ahaduhuma, isa doon na annahu min jihatil luga. Annahu, nakatotohanan siya. Siya na madalla alayhi tanbih min jihati na min jihati lughah galing sa lughah, mismo galing sa salita. Doon pala ang salita na maintindihan mo na sabi. Wa huwa qawlu aktsaril mutakallimin. Salita ito ng karamihan sa mga ulama ng mantik o ng mga pilosopero pa. Wa ahli zahiri at mga ahli zawahir. Siyempre, ang mga ahli zawahir sila tinanggap sa qiyas. Hindi sila tumatanggap ng qiyas. Normal pa sa kanila doon na mismo. Kumbaga na sasabihin nila na adat na nanubasa. Ano adat? Yan ay natural na yan ang salita. Saan ka pupunta? Latex. Ariyo. Na yung mga hazab-hazab doon na diran natuwa sa madyas, hindi nila babanggitin na qiyas. Diran nung natuwa sa di ba, pag sabi mo, punta ako saan ka pupunta? Latex. Ariyo. Na alam na doon na mayroong mga nabawas po na mga salita. Katawan mo at namin ang alalabat po ang mga salita po. Ariyo. Alam na yun na mayroong nabawas po sa mga salita. Ano yung nabawas po sa salita? Yung pupunta. Ariyo. Yun ang sa kanila. Pamanag yun ito pamanag nature to. Kumbaga na yun ay tawag ito natural na yun. Meron talaga. Alam na yun may intindihan. Yun palang ang salita. At mabuti po yun. Samantala, yung mga nagsasabi na ang tawag sa ganito ay madyas, na namiyadin sumalaga, namiyadin sumadyas. Yung mga alusaway, hindi nila tinatanggap na madyas. Ta'wil nila, hindi sila tinanggap sa madyas. Hindi nila tinanggap sa madyas. Wa minhum man qala huwa min jihatil qiyas, at ilan sa kanila ang nagsabi sa mga ulama natin na man qala na nagsabi huwa siya na madalla alayhi at tanbih na min jihatil qiyas ay nagmula pa sa panig ng qiyas. Qiyas al-jali, qiyas al-jali. Qiyas na kumbaga na paghahambing na napakalinaw at naman na jali-jali na malinaw.
ويحكى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه at hinikayat nito zalika al-qawlu min jihatil qiyas al-jali an Syafi'i galing kay Imam Syafi'i ay ito saya Imam Syafi'i sa kanya mafhum muwafaqah na tinatawag na qiyas jali ito ng Imam Syafi'i ito niya na wahuwa at siya na al-qawlu min jihatil qiyas na al-asahhu siya yung qawl na asah tingnan nyo ipapaliwanag haliw bakit mas asah itong pangalawang qawl lianna lafzat ta'fif patulad ng palipat kasi yung salitang ta'fif ang itipong binyan kasi yung kaliwang salitang ta'fif lalayatan na walu at darba yung salita niya na hindi niya maaabot yung salitang at darba yung pagpalo ano ba niya ito? Kumbaga na hindi niya sakop yung pagpalo kayong una alam na yun natipong ginaw ka lapis na alam mo na yung lapis na hindi pulpin na ginaw ka na pulpin ngariw na yung ballpen na alam mo na hindi lapis na ginaw ka na lapis ngariw ganun ka pa na lapis hindi yun wa inama at ang totoo niyan na yadullo na nagsaad siya na lafzut ta'fif alayhi ala darbi bimaknahu sa kahulugan niya bimaknahu sa kahulugan niya makna nung at lafzut ta'fif yung sa kahulugan ng at ta'fif nagsaad yun sa kahulugan wahuwa at siya na maknahu yung makna nung itong ta'fif na ito maknahu makna ta'fif na al-adna yun yung kahulugan mababa pa yan sa uri ng pananakit na ribay mas meron pang mas mataas na pananakit yung mumurahin mo yung sisipain mo yung sasampalin mo na yun ay mas mataas pa yan napadalla ala annahu na nagsaad siya na kauluhu yung salita niya na layang tanawal o kaya lafzut ta'fif ganun ala annahu nakatotohanan siya na lafzut ta'fif na qiyas o kaya itong bab na ito na qiyas nagsaad na qiyas ako nito at yalangan na sa nakawag sumulan yan padalla na nagsaad siya na lafzut ta'fif ala padalla na nagsaad siya na maknahu yung kahulugan niya ala annahu ay ala anna maknahu na qiyas yung kahulugan niya qiyas pamanay kiniyas ako nito so gina ni makna ang mafhum muwafaqah sa salita natin na para mas padali nating maintindihan na yung katulad ng sinabi niya mafhum muwafaqah yung salita na sakto sa kanya yung babanggitin mo na kahulugan hindi nakasama ba dito o hindi ariyo pag sinabi mong tao ariyo na ano ang mafhum ng tao basa niya mantik ito na yung mafhum ng tao ang mafhum ng tao na hayawanin natin kumbaga na ang totoong maksud ng salitang anlas tao na hayawanin natin hayop na nagsasalita so yung mga hayop na nagsasalita salitang umumoto na ay marami siyang sakop ito sakop yan ako nila basta kahit kalbo, kahit panot, kahit babae, kahit lalaki na mo niya na tumawa ka na yun ay tinatawag na kasama sa mafhum ako nito faslun wasani lahnul khitab ikalawa na lahnul khitab kung mana lahnul khitab wahuwa sabi niya dito ayaman na lahnul khitab yakni mafhum muqtida yakni mafhuma iqtida'in wa majaz nuksan majaz nuksan majaz nuksan ay wa majaz had lagi na ni mga ngaran ng lahnul khitab mafhum iqtida
mafhum ittida. Ano ibig sabihin ng mafhum ittida? Mamana understood ba mag-iputuan sa understood na. Mamaya darating tayo sa halimbawa. Para malaman natin kung ano yung understood. Yun na nalalahan kitab na understood na itong understood na ito na merong ibinawas na mga salita pero understood na ugit na iputuro na majaz nuksan o kaya majaz hadam. Katulad yung halimbawa natin kanina na saan ka pupunta sa latex. Ariyo, nagyong understood no to merong buwan na rin. Halimbawa, magsabi ako ganito na si isang pagpalaga pala na itong lahnul kitab na doon ito sa bahagi ng ijaz. Pinaiksi yung salita. Ijaz. Hindi ako nakalimot ko sa mga istilah niya na si Emma Punchico Ijaz. Pinaiksi yung salita. Namalengke kami, tapos kumain kami. Ariyo. Namalengke kami, tapos kinain namin ni Barato Pamao. Na yung salita na yun, dati alangan na wala doon yung nilinis muna namin yung kwan, tapos niluto muna namin. Ano to? Nagsalita doon sa una, tapos diretso doon sa malayo, tapos doon sa pagitan niya. Nagitip-tip doon sa lahnul kitab. Namalengke kami tapos kinain namin. Siyempre, normal sa pamamalengke na. Lilinisin mo na yung isda. Ariyo. Bumili kami ng tilapia tapos kinain namin. Kumbaga na bumili kami ng tilapia tapos yun yung pinananghalian namin. Upaman na, ayak yun ka na, sumawi na yung tilapia, magpaprito ka muna. Kaya importante doon sa gitna na, itipituan sa mapokik ito. Understood doon. Kumbaga na understood. Ang tawag doon na lahnul kitab. Wa huwa ma dalla alayhi lafdu min at-tamim. At siya na lahnul kitab na ma dalla alayhi lafdu, bagay na nagsaad sa kanya mismo yung salita min at-tamiri, mula sa damir ay min at-takdir, yung minal muqaddar, mula doon sa nakatakdir, nakatagak. Alladina la yatimul kalamu illa bihi, na hindi makukumpleto yung usapin o kaya yung salita illa bid-damir. Maliban doon sa damir. Sa halimbawa, wadhalika mislu qawlihi azza wa jalla, halimbawa ng salita ng Allah Ta'ala, faqul nadrib bi'asaqal hajar. At sinabi namin sa Musa alayhi salam, ihampas mo yung tungkod mo sa bato. Fajarat, na pumulwak siya na bato ng tubig. Umulwak. Ariyo, nag-iisayaw pa ma. Paano bubulwak? Hindi, naihampas na niya, hindi pa. Hindi pa, na-understood no, anong sinabi sa kanyang, sige, ihampas mo na yung tungkod mo sa bato. Understood doon na. Wamaknahu, sabi niya, ang kahulugan niya, batara pa, nahinampas niya. Kainutusan siya kumampas. Ariyo, tapos hinampas niya yung bato. Saka pa bumulwak ng tubig. Understood no, merong naibawas. Wa min dhalika, at kabilang din sa kanya dalika ay lahnul kitab, ay din na hadful mudhaf, tanggalin yung mudhaf, wa iqamatul mudhaf ilayhi muqamahu, muyo na, at itayo yung mudhaf ilay sa lugar niya. Ipalit yung mudhaf ilay sa kanyang lugar. Kaulihi azza wa jal, halimbawa ng salita ng Allah, was'alil qaryah. Wa ma'nahu, at ang kahulugan niya, ahlul qaryah, hasbul mudhafan, na namapod sa giyang na tinatawag ang lahnul kitab. Na, o sa balaga na ang ano dito na majazul had. Majaz al-had. Yung kanina na majaz nuksan, ito na majazul had. Tinanggal mo, mahinazam. Wala khilafa anna hadha kal-mantuq bi, at walang khilaf ay bainal usuliyin anna hadha ay anna lahnal kitab na kal-mantuq, parehas ng mantuq. Nabamapog ariyo,
Naboto po sa mapok. Kalmantuki, katulad na ng mantok, katulad na ng binigkas. Ano yun? No, fil ifadati wal bayan. Doon sa pagtutukoy, wal bayan at paglilinaw. Kaya clear ito. Parang binigkas na. Kalmantok. Nabumatag mapuma. Rio, ito na ibarat ka ano ba? Kumiraw tano pa man na binigyan ko siya ng tinta at Rio, at nagsulat siya. Binigyan ko siya ng tinta at nagsulat siya. Siyempre, hindi ka makapugay sa tinta. Hindi pa nailagay. Ilalagay mo na doon sa lalagyan. Kung manasikong panso, nagumagong isulat at yalangan na yung isulat, nag-iwang tinta. Ipapasok mo muna doon sa lalagyan. Rio, umili ako ng gasolina at umalis na kami. Rio, umalis na kami, sakay kami sa motor. Ito na dito, ilinagay mo na yung gasolina sa motor. Hindi pa na niya. So parang parehas yun, parang yun din ang binigkas. Yun nga lang ay binawas na. Ito, understood. Understood na, tinanggal na yun. Hindi na kailangan pa, understood. Wala yajuzu an yun, pero ito yung paraan. Wala yajuzu an yun marafi mislihada at hindi pwede. An yun mara na itakdir fi mislihada sa halimbawa nito. Ada ay itong lahnul khitab, no? Illa matadul haja, no? Itong lahnul khitab o kaya itong halimbawa ng salita ng Allah. Ariyo, fi mislihada ay fi misli qawli azza wa jal, illa maliban na bagay yan itakdir na tada'u na kinakay, no, na tinatawag al-hajatu ng pangangailangan ilayhi ilama. No, kung ano lang yung kailangan na yun ang itatakdir. Nabag yung tadi nga mamukalib ko na siya. Kung gano'n na pa-inistapallal kalamo, na kung ma-independent ang pangungusap. Kung baga na istakalla, kung ma-independent, ibig sabihin na kung mangailangan yung salita biit marin wahidib ng isang takdir ay bitakdirin wahid na lam yajuz, na hindi pwede, no, an yudafa ilayhi ghayruhu, na isandal ilayhi ila wahid ghayruhu. Pamana lagi niyo in-invite kang kumain pa pa. Ariyo, in-invite kang kumain mag-isa na hindi ka pwedeng mag-invite ng iba. Lagi pa puto, yung itinakdir mo na hindi siya pwedeng mag-imbita ng iba. Kasi yun lang yung tinawag. Lam yajuz an yudafa ilayhi ghayruhu illa bidalil, maliban sa merong palatandaan, merong dalil na pwede pagdagdagan ng ibang takdir o di kaya isama yung ibang takdir. Yan mo na ito. Fa in ta'arada fihi itmarani. Pero pag naging taarud sa kanya, fihi bil kalam, sa pangungusap, itmarani ang dalawang takdir. Kung man merong salita na kailangan ng takdir, pero yung takdir na yun na nagkaroon ng nagkaroon ng hindi pagkakatugma yung takdir pa, yung dalawang itatakdir na udmira ma dalla alayhi dalil minhuma, itatakdir yung bagay na nagsaad sa kanya na ma at dalil, yung dalil minhuma doon sa dalawang takdir. Yung itatakdir doon yung kumbaga na yung may magsasaad ng dalil. Yan na yung agama, itong syariat na hindi natin ito pwedeng basta-basta bigyan ng kahulugan na walang dalil. Lagi doon mga ayat-ayat sa Mujmal, na ang mga ulama natin katulad ni Imam Shafi'i doon sa salah satu puro, ariyo, na binigyan niya ng kahulugan yung puro doon na tuhor, linis, ang hanapin na ay, na umanisa na dalil yan kung bakit nila yung binigay na gano'n na kahulugan. Ang nadalil yan. Nabagyo mo ta, gusto mo lang isiksik doon yung salita na tig okay pinati.
Ariyo. Kasi yung agama na hindi nakukuha sa pandapan, hindi nakukuha sa panaisipan. Ang agama na nakukuha yan sa dalil. Ariyo. Waqad hakayna fi misli hadha, at katotohanan ay naikwento na natin fi misli hadha, ang kathalin tulad nito. Hadha yani ta'arud al-idmarain. Fi misli hadha ay ta'arud al-idmarain. No, al-khilafa. No, al-khilaf, ang khilaf ng mga ulama amman yaqulu, no, tungkol sa man mga ulama, yaqulu na sinasabi niya naman, innahu katotohanan siya na al-kalam na udmira fihi, itatakdir fihi bil kalam ma huwa, ang bagay na siya na bagay na aammu faidatan, ng mas umum ang pakinabang. Yani pwedeng kumarga ng buwan. Karamihan. Mawdi'ul khilaf, o di kaya ang itatakdir na yung lugar ng khilaf. Kumbaga na pipili ka doon sa isa. Pipili ka doon sa isa ng khilaf. Halimbawa, mayroong isang hukom, mayroong isang masala, mayroong khilaf ang mga ulama, dalawa ang khilaf. Pipili ka doon sa isa. Gitipag-pili yan. Katulad ng mga pagtapsir sa mga ayat-ayat ito pa. Adiyo, kapag ganun sabi niya, napipili ka kung saan yung itatapsir mo doon sa dalawang salita mo. Kailangan natin dalil. Yun yung pananaw nila. Wabayan na fasada dalika, no, at nilinaw na natin, fasada dalika na mali iyon, sira iyon, fasid iyon, ay al-madkur, min annahu, min idmari mahu a'ammu faidatan, mawdi'ul khilaf. Itatakdir yung bagay na umum ang faida o kaya yung mawdi'ul khilaf. Naginan na meron na yan. Ay, doon sa page 79. Doon sa page 79. I-check nyo na lang ulit. Lalagpasan na natin. Naman ito. Wasalis. Wallahu. Wasalis dalilul khitab.